Okay Lods, meron tayo ditong radio pero hindi siya VHF, hindi rin siya UHF, kundi gumagamit siya ng SIM card or data. Okay, shoutout nga pala muna sa kaibigan natin Tito Raymond dyan sa Cebu City. Ayan, ang call sign niya ay Baimon. Ayan, ng Cebu. Magandang buhay po dyan, Manong, at ingat po kayo dyan sa Cebu. Ayan. Ito ay Celo Radio Lodi. Kung mayroon kang SIM card Lodi, pwede mo siyang karga ng SIM card na mayroong data para magamit mo. Ito ay pwedeng kumonekta sa lahat ng mga gumagamit ng Celo transmitter, o kaya yung may mga Celo to radio, yung mga basta yung may mga nakatanim dyan na Celo ay pwedeng kumonekta ito basta makuha lang yung kanyang tinatawag na Celo channel Lods, ganyan. Pwede mong i-connecta ito. Pwede ka makipag-communicate. Pwede mong gamitin din to. Makakontakan mo rin yung mga naka-radio. At bahala na yung Celo interface o yung module na yon para mai-convert niya yung mga audio na dumadaan sa, o ibig sabihin yung transmission na dumadaan sa internet, sa mga wifi, mga ganyan. Pagka walang wifi Lodi, hindi mo na magagamit to. Useless na. Likewise Lodi, 3 months pa lang to na nabili, pero sa ngayon ay dead set na siya. Ayan, sayang hindi ko maipapakita sa inyo, pero patay na to Lodi. Check lang natin Lodi, titingnan lang natin kung ano yung karga nito sa loob. Sira na to Lods. Meron siyang charging dito sa may battery mismo. Ayan. Meron din siyang charging dito sa gilid. At the same time, data rin ito. Siguro. Ayan, kasi hindi pa naman ako nakapag-explore ng ganito. Makapag-explore man tayo ngayon lang, pero sira pa. Ayan, meron siyang data. Sasaksakan mo siguro ito. Pwede kang maglagay ng link o kung ano-ano pa via computer. Meron din sigurong software na kasama to na ating pwedeng i-download. Ayan, para mapasukan natin ng iba't ibang channel ng Celo. Ito ay model ng Motorola. Di natin sigurado Lodi kung Motorola nga yan, pero ang pagkakaalam ko, which is 4K ata something na bili ito, o kulang 4K ganyan. Ito ay pinapatakbo ng 4.2 volts at 4,000 mAh na battery. Ito siya Lods. Ngayon Lodi, titignan natin kung ano yung maaari nating makita sa loob ng radyo na to. Okay. Yan. Atin siyang bubuksan Lodi. Dalawang tornilyo na naman yung binubuksan dito Lods. Ayan. Ayan. Ginamitan ko ng pagsikwat dito kasi medyo mahigpit. Tapos parehas lang din sa mga radio natin ginagamit ang pagbaklas dito. Ayan. May mga nuts din siya dito na tinatanggal. Subukan natin pagka natanggal na yung tatlo na yan na binabaklas ko, may i-open na natin. Ayun, i-open na natin siya. Okay Lods, kung mapapansin nyo ang kanyang screen. Okay. Tapos meron naman siyang antena, which is papel lang na nilagyan ng lining na copper para magsilbing pinaka-antena niya. Flexible na rin yung antena niya. Ayan o. Okay, ayan siya. So ibig sabihin, hindi talaga siya pwede sa pang-transmit sa VHF, UHF, hindi siya pwede. Kundi Celo lang talaga, Celo application lang. Okay, meron din siyang green and red na light indicator para sa receive at transmit. Radyong-radyo na rin siya talaga Lodi, pero pinapatakbo ito ng internet para gumana. Ngayon tatanggalin natin yung kanyang mga tornilyo Lodi para maihiwalay natin dito sa ano na tawag dito, kalimutan ko naman na tawag dito sa frame na to. Plastic yung kanyang frame Lodi. Ayan o. Ayan, plastic siya. Ito meron siyang module dito. Ayan, parang sa cellphone lang din yung kanyang module. May mga IC siya dyan.
Pero wala tayong nakikita dito na anumang gamit gaya ng finals o ano pa man, drive, kundi power supply lang talaga, tsaka module para sa GSM. Siguro kung GSM ang tawag doon. Okay, may mga IC naman siya dito, yung kanyang microphone. Okay, cellphone na cellphone lang din, Lods. Yung mga sinuunang cellphone natin parang ganun lang. Ang kaibahan lang dito ay gumagamit siya ng application na para sa selo. Puro selo lang talaga tong radio na to, handheld radio na to. Kagaya rin ito siguro, Lodi, yung mga pinapa-commercialize nila na radyo na umaabot ng 50 kilometers, 1,000 kilometers. Ayun, depende kung may mga celo tower o may mga celo na nakatindig, saan tayo pwede. Sabagay, kahit wala namang tower basta application lang, selo to selo, at nakadata ka, pwede. Kahit nasa ibang bansa yung kausap mo, basta nakaselo, parehas kayo ng channel, pwede ito. Pwede mong gamitin sa Pilipinas to, at yung celo application naman ng nasa ibang bansa ay pwede mo rin gamitin. Kahit ito lang, dalawang ito lang ang mag-uusap, basta connected sa wifi, pwede sila makipag-usap na dalawa, radyo-radyo, kunwari radyo, pero hindi naman radyo, dumadaan lang sa internet. Pwede nilang gamitin to kahit nasa ibang bansa yung isang kausap at nasa Pilipinas yung isang kausap. Basta meron siyang data, importante data, tapos connected siya dun sa o parehas kayo ng application na ginagamit. Yun nga, Lodi, yung nabanggit ko, pagka yung selo ay na-download mo na, halimbawa sa Pilipinas may selo application ka na, nailagay mo na yung channel, at yung kausap mo ay nasa ibang bansa, ganon din yung channel, ganon din yung application, pwede na kayo mag-usap, pero selo to selo lang, wala kayong link na radio o hindi nyo pinadaan sa radio. Sabagay, Lodi, kung meron tayong mga tower dyan na merong selo to radio, pwede rin yon. Kung halimbawa nakaselo kayong dalawa, Lodi, yung nasa ibang bansa tapos ikaw nasa Pilipinas, pag nag-uusap kayo dyan, pwede magkakarinigan kayo. Halimbawa naman ay yung channel na pinuntahan nyo ay kaparehas ng channel din nito, yung merong RPT na may VHF, pwede rin yon. Pag nag-uusap kayong ganyan, yung usapan nyo at magkakaparehas kayo ng channel, yung tatlong yan ay nagkakadinigan. One moment at time lang din. Ayan, kung sinong magsasalita, madidinig ng dalawa. Kung sinong magsasalita din, madidinig ng dalawa. Siyempre, tatlo lang kayo kaya dalawa lang naka-standby. Pero itong panggitna na mayroong RPT na pumapasok sa radio, ay lahat ng usapan yung tatlo dito ay naririnig din sa mga radyo-radyo. Kung sino mga naka-standby sa frequency na kung saan nilagay yung celo receiver, ayan, at may mga naka-standby dito. Yung mga naka-radyo naman dito ay pwede ring magsalita at pupunta dito sa link at marinig nyo namang tatlo. Okay? So ito lang, Lodi, yung ating celo radio na ipinakita ngayon. Ayan, may mga speaker din siya dyan, ayan, siya lang yan, Lodi. Okay? Ayan. Check natin dito pa, Lodi, sa ilalim o sa likod ng LCD kung anong nilalaman nito. Yan. Ito yung kanyang LCD. Ayan siya, Lodi. Ayan lang yung karga niya, Lodi. Ito yung saksakan ng SIM card. Ayan. Tapos nandito na lahat, pati memory siguro nandito na sa takip na to. Hindi naman ata pwedeng buksan to, Lodi, kasi silyado Ayan, nandito na lahat, Lodi. Ayan, yung kanyang memorya lahat nandito na. Ayan, GPS, may mga GPS pa siya. Ayan. Gadget din talaga siya, Lodi, parang cellphone din. Ayan. Iba na yung technology ngayon, Lodi. Ayan, maliliit na lang na pyesa. Okay, ganyan lang. Yan lang yung karga niyan, Lodi. Yun nga, gaya na nabanggit ko, Lodi, halos 4K yata niya nabili ito. Yung kasama natin, yung tropa natin. Tapos ayaw nang sumindi. Yung isa, obra pa. Pero ito, bukod tangi lang na bumigay. Okay. Kita nyo naman, Lodi, sa mga gustong mag-4K, Lodi, ng ganitong radyo, ewan ko kung anong tawag dito, celo radio, kung gusto nyo mag-4K ng ganito, andito lang naman yung pangalan nyo. Ayan.
Ayun siya, Lodi, oh. Pero 3 months lang niya nagamit tulad sa bumigay na. Ewan ko kung may pang program para dito. Siguro, sasaksakan dito para mabuhay uli. Ayan, kasi wala siyang feedback eh. Dead set na. Chinek ko naman, meron namang pumapasok na supply dito. Okay naman. Kaya, ang problema lang talaga ay ayaw na niyang umandar. Ibig sabihin, sira na. Okay, so hanggang dito muna, Lodi. Maraming salamat po.